November 22 to December 21, Sagittarius. Hulaan natin kaplare mo ngayong taon. Una, mensahe para sa yung January to June. January, February, March, April, May, at June. Then, mensahe mo para sa December to July. July o December? July, August, September, October, November, at December. Unang mensahe para sa yung January to June. Nagsisimbolo ito sa mga pagdidesisyon mo sa buhay o mahirap na pagdidesisyon, mga pagsubok na mangyayari. Tinatawag tong difficult decision, waiting up option, an impasse, avoidance, at seeking of clarity, hahanap ng kalinawan. Unang bara mo sa January, sumisimbolo ito sa yung passion na hawak, na kung paano mo re-resolbahan. Kasi may hawak ka dito na stick at may hawak kang globo. Parang hawak mo yung problema ng pamilya mo. Parang dami mong problema dito. Marami kang pagdidesisyonan na kung kailan mo sisimulan. Tinatawag to na strategy planning o future planning, progress, decision, discovery, at long-term vision, at power, kapangyarihan. Marami kang lalakbayin dito sa darating na January about sa iyong mga ambition at passion na iniisip. Then pagdating mo ng February, magkakaroon ka ng heartbroken o painful. Tinatawag itong heartbreak, emotional pain, sorrow, grief, hurt, clarity, thought, pain. Mga parang may dinidimdim ka ditong sakit na about sa yung mga katotohanan, decision, mga sample sa talinuhan at clarity, kalinawan na mangyayari sa iyo dito sa February. Sumisimbolo ito sa heartbroken o pain na mangyayari. Then pagdating mo ng March, may papasanin ka dito na natapos mo. Parang yung January na inisip mo, matatapos mo ngayong March. Yung mga sinimulan mo nung January, mga future planning, parang papasanin mo lahat ng plano ngayon March na natapos na. Sumisimbolo ito sa yung burden, extra responsibility, hard work, completion, exhaustion, at yun nga. At pagdating mo ng April, may bagong pagsisimula about sa yung sa decision. Pagsisimula sa decision mo. Paglalakbay sa decision mo. Mga katotohanan, mga katalinuhan, kalinawan na hawak mo na pagdidesisyonan mo about sa sumisimbolo sa lalakbayin mo. Sobrang layo pa ng lalakbayin mo para nagsisimula ka dito. Galing dito sa mga ginawa mo na sa March, yung mga tapos mong mga about sa passion na inaano mo, pinapasan
parang sa April magsisimula ka. Tinatawag tong breakthrough, new ideas, success, mental clarity, justice and fairness. Yun nga. At pagdating mo naman ng May, may pagkakaroon ng celebration na mangyayari about sa tinatawag tong blissful family, blessing na darating sa family mo. Mga emotion na nangyari, parang natupad yung mga iniisip mo dito. So may symbol ito sa yung relationship, collaboration, pag-ibig, mga katotohanan. Simbolo to ng mag-asawa na nakataas ang kamay. Ibig sabihin, parang may nakuha silang blessing. Yun nga. Magkakaroon kayo na parang konting celebration. Celebration na malaki, sabihin natin. Hindi na konti. Kasi parang natapos nyo. Yung mga iniisip nyo na about sa family nyo, parang natupad ngayon. Matutupad ngayon, May. At pagdating ng June, magkakaroon ka ng celebration. Yun, celebration. Pagdating ng June, tinatawag tong celebration, friendship, creativity, collaboration, harmony, and unity. Yun lang. Then, pagdating mo ng December to July to December, yung message mo, sumisimbol ito sa pag-iisip mo, pagdidesisyon na kailangan mong pag-isipan yung desisyon mo bago gawin. Kailangan mong protektahan yung mga desisyon mo. July mo, sumisimbol ito sa yung paikot-ikot na buhay. Yung dati mong ginagawa parang bumabalik. Parang infinity. About to sa iyong mga material na bagay, pwedeng trabaho, pwedeng kalusugan na paulit-ulit na darating sa July. Tinatawag tong multiple priorities, time management, prioritization, adaptability, and cycle. Yun nga. Simbolo ng parang sumasayaw ka na naglalakbay. At pagdating mo ng August, yun nga, yung mga paulit-ulit mong parang may roon na tinatawag na pagbabago, ending, transformation, transition, rebirth, and renewal. Pwedeng maganda o pwedeng hindi ang mangyayari sa'yo sa August. May pagbabagong mangyayari. At pagdating mo naman ng September, magkakaroon ka ng new beginning na parang wala kang alam about sa gagawin mo. Pwedeng tumutukoy nito ang trabaho mo, kalusugan, at mga material na bagay na pagsisimulan mo sa hindi mo alam kung paano gawin. Kasi puro challenges ang nangyayari dito. Maraming challenge. At pagdating mo ng October, parang humahanap ka dito ng liwanag na para makatawid sa dapat tawiran. Tinatawag tong soul searching, introspection, seeking wisdom, paghahanap ng kaalaman, inner guidance. Yan, patnubay, solitude. Parang sa sobrang dilim ng hinaanoan mo, kailangan mo ng liwanag. Nagaling ka pa lang dito sa pagkaano mo sa August, September. Tapos October nga, naghahanap ka ng liwanag. Tulong, parang gusto mo na ganun.
At pagdating mo naman ng November, magkakaroon ka dito na shadow self, attachment, addiction, restriction, at pacing challenge. May mga challenges ka. Parang ano to eh, parang may nagko-control sa'yo na ano, kung ano ang dapat mong gawin. Dapat mag-ano ka dito eh, yung pag-isipan mo mangyari. Kaya nga ang mensahe dito sa yung July to December, kailangan pagdesisyonan ang dapat na pagdesisyonan. Kailangan tama yung pagdidesisyon, pag-isipan. Kasi pagdating mo dito sa November, magkakaroon, parang may ano sa'yo, may magko-control, manipulation na mangyayari. At pagdating mo ng December, tinatawag tong love. Pwedeng magkaroon ka ng love, harmony, relationship, value, alignment, choices, pagpipilian, partnership. Maganda mangyayari sa December. Tinatawag kasi ang brando, love. Yun lang. Sa mga Sagittarius.